Magandang umaga mga ka-eats or magandang araw sa inyong lahat. Day 6 na namin sa Taipei, Taiwan. At mag-check out na kami dito sa aming third hotel sa aming Taiwan trip, ang Meander Taipei. Napakita ko pa lang sa inyo sa last episode yung room namin pero this time, ipapakita ko sa inyo yung kanilang lobby/common area. Kaya tara, tour na natin. Let's go! Nandito na tayo mga ka-eats sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. So ito yung pinaka-memorial hall niya. Ang bango talaga niya. Medyo crispy, medyo chewy. Tapos syempre with the egg, mas magiging nakakabusog siya. Magandang activity to kapag may kasama kayong kids or mahilig sa mga abubot na souvenirs. Time check 9:42 AM. Mahaba na yung pila agad sa Xing Fu Tang. Isang magandang picture at video spot mga ka-eats. Grabe. Look at this. Look at the view. For me, overhated siya. Kasi masarap to sa panlasa ko. Kung mahilig kayo sa Wansoy, naku, sarap nito. Nandito na kami ngayon sa aming new hotel kung saan kami nag-iwan ng gamit kaninang umaga ni Ate Bini, ang Fun Stay Inn. Malapit lang ito sa sikat na crispy milk donut, Mala Hot Pot, Chacha Yakiniku, Nike. Dahil mas maliwanag na bago ang lahat, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Tapos, gamitin yung mga promo codes namin para maka-discount kayo sa inyong mga future travels and staycations. Tara, itour na natin yung kanilang common area. So dito, merong mga upuan, tables, marami silang mga couch, at tables kung saan pwede kayong magtrabaho, magbasa. Meron pa sila ditong foosball. Tapos, meron din sila ditong malaking luggage storage na very secured kasi may lock pa at passcode na pwedeng ilagay. Tapos ito, meron din timbangan just in case para hindi kayo mag-over sa inyong mga bagahe. Meron din silang CR dito mga ka-eats. Tapos, meron sila ditong kitchenette, no? Na pwede kayong magluto, pwede kayong mag-init ng pagkain, pwede kayong maglagay ng pagkain sa ref. Kasi maganda dito, meron na rin silang drinking station. So, may kasama ng tea, coffee, at water. Tapos syempre, ang maganda dito, kapag nawalan kayo ng damit, kasi sobrang haba ng trip ninyo, pwede kayong maglaba kasi meron silang coin-operated laundry na may washer at dryer. Ayos, di ba? Kaya kung naghahanap kayo ng budget-friendly na hotel sa Taipei, Taiwan, siguraduhin yung hanapin ninyo Meander Taipei. Pwede siyang pang backpackers at pwede rin pang couples, pang pamilya at pang friends. Maraming salamat sa panonood at abangan ninyo yung mga gagawin natin ngayong day 6 namin sa Taiwan. Let's go! A few moments later, mga ka-eats, nandito na kami sa aming next hotel. Nag-iwan lang kami ng bagahe muna bago gumala with our Taipei Fun Pass. Pwedeng mag-iwan ng gamit kapag magsistay kayo sa Fun Stay Inn. Located ito sa may Xining Road. Malapit lang ito sa Shinjuku Plaza. Malapit lang sa New Balance at dun sa building doon sa lugar ng Crispy Milk Donuts dito sa Taipei. I think it's the same building. Ito siya, Shinjuku Plaza. Tapos kapag kayo mag-check-in doon sa Fun Stay Inn, sa 6th floor kayo pupunta. May elevator naman at very accessible. Ngayon kami maglalakad na papunta sa train station. Papunta sa breakfast muna. Siguro sa may Ximending muna kami magbe-breakfast mga ka-eats. So, titingnan natin kung saan tayo makakain doon. At ito yung tawiran na to. So, ito yung Xining Road. Tapos makikita nyo dito yung New Balance. At sa likod ko naman, yung Crispy Milk Donuts na sikat na sikat. Again, mga ka-eats, kung kayo ay pupunta ng Taipei, for the first time or kahit hindi nyo first time, basta hindi nyo pa nagagamit, yung Taipei Fun Pass, gamitin niyo kasi sobrang sulit siya. Second time na namin itong gagamitin. At ang laking convenience niya kasi makakasakay na kayo ng bus, ng MRT, ng unlimited. Kahit every station kayo bumaba, kahit sa pinakadulo, kahit sa pinakamalayo, basta MRT at bus, pasok na pasok dito sa Taipei. Tapos, yung mga attractions, mga lagpas 30, mga almost 40 attractions, kasama na.
May mga experiences, attractions, at meron pang souvenirs. So yung isang souvenir na hindi natin nakuha sa previous episode, yun sa may Diwa Shopping District, sana makuha natin ngayon. So yun ang pinaka-tip dyan. Tapos syempre, for first timers, kasi sabihin nyo, sir, wala nang discount sa Klook. Pag first time ninyong gagamitin yung aming discount code ever, first time ninyong gagamit ng Klook, pag bago yung email niyo, bago yung account niyo, pwede ninyong gamitin. Kaya ang pinaka-wise dyan is mag-add to cart kayo lahat ng kailangan niyo sa Taiwan, tapos sa kanyo i-check out para may discount yun lahat. Okay? Mga ka-eats, just in case maaga ang inyong flight, tapos gusto nyo pang bumili ng last minute shopping, may mga bukas ng stores dito sa Ximending. Pero, bukas na rin yung ating Xing Futang pala dito mga ka-eats. Time check, 9:42 a.m. Mahaba na yung pila agad sa Xing Futang. Pero mabilis naman yung gumalaw. Sarado pa yung most of the shops, pero just in case may mga kailangan kayong bilhin ng last minute, may mga bukas na. At kung gusto nyo pa ng one more chance sa Xing Futang, pwede nyong puntahan kasi bukas na rin dito. May mga food stalls din dito mga ka-eats for Taiwanese street food. At titingnan natin kung bukas si Uncle, yung Uncle na viral sa social media sa kanyang scallion pancake. Doon lang siya banda usually sa tapat ng Starbucks at tapat ng GU. Sayang, bigo tayo. Wala si Uncle. Tapos itong fresh meat pancake, wala naman siyang gasol. So tayo ay maglalakad pa at maghahanap ng makakainan dito. Tingnan natin kung bukas na si Aichung. Aichung flour rice noodles, yung sikat din na pinipilahan dito na for me, masarap siya basta lalagyan nyo ng black vinegar at maraming wansoy. Dito lang siya sa kanto ni Xing Futang. Kakanan lang kayo from Xing Futang. Tapos makikita nyo basta maraming kumakain na may hawak na paper bowls. Yun na yun, nandun na kayo. You're at the right place. Bago tayo pumunta ng Aichung, nakita natin itong scallion pancake, mga ka-eats. At syempre, bibili tayo. Ito yung kanyang menu. Pakipost na lang kung gusto nyo makita. Starts at 45, mga ka-eats. Niluluto na ni Uncle yung ating scallion pancake. So, yung with egg lang yung in-order namin, mga ka-eats. Ang bango talaga niya. Medyo crispy, medyo chewy. Tapos, syempre, with the egg, mas magiging nakakabusog siya. 45 NTD lang isa. Tapos, yan, yung egg. Babasagin, tapos ilalagay mamaya yung pancake sa taas hanggang sa maluto sila together. Okay? Kasi yan, ang bango-bango. Sana naamoy nyo itong video na to. 135 NTD yung total natin, mga ka-eats. Dito lang siya. Nakaposisyon siya ngayon sa tapat ni Xing Futang. Breakfast sa may Ximending agad, mga ka-eats. Nakahanap kami ng scallion pancake stall sa tapat lang ng Xing Futang. 45 NTD, original yung may egg na kasama. Tapos pinahiran niyan parang sauce nila. Sarap. Grabe. Usok-usok pa. May crunch sa labas. Medyo cute yung texture. Tapos surprisingly, hindi siya greasy. Perfect breakfast. Pwedeng on the go. Papunta kayo ng train station, bilhin nyo to muna, tapos para busog kayo bago kayo gumala. Kung naghahanap kayo ng masarap na scallion pancake, hanapin nyo lang si Uncle dito. Very pleasant, very nice. Kaya ang dami niyang customers din. Si Lolo mabait din naman, pero ito mabait pala to si Uncle. And nakakatuwa kasi yan, nakikipag-joke around pa sila kasama yung mga bumibili sa kanya. So bilhan nyo siya, dito lang siya sa You're Living, tapat ni Xing Futang. Ito na mga ka-eats, yung Aichung flour rice noodle na sikat mga ka-eats dito sa Taipei, Taiwan. Ito lang ata yung only branch niya. Tapos, masarap to eh. 70 isa, 85 yung malaki. Ito siya. Diba? Tapos sobrang bilis sila mag-serve. Ang dami-daming tao niyan, mga ka-eats. Panalo to kasi talagang para silang machine. At nandito na yung mga condiments. Yan. Tapos, ito yung price na. Okay. Tapos, open sila. 7:30, Monday to Thursday hanggang 10:30. Tapos, 7:30 to 11 o'clock kapag Friday to Sunday. Bumili na ako together with the rest of Taipei
ng Aichung flour rice noodles mga kaits. Masarap to. 70 lang to yung maliit, 85 naman yung malaki. We got it mga kaits, naglagay na ng black vinegar si Mommy B. Nandito kami sa Aichung flour rice noodles. Yung overrated din, pero overhated daw. Parang gano'n. For me, nalilito na ako. For me, overhated siya. Kasi masarap to sa panlasa ko. Kung mahilig kayo sa wansoy, naku, sarap nito. 70 NTD lang to. May malaki sila, 85. Perfect to after nyo mag-scallion pancake kanina. Ito yung pang-wash down ninyo. The works mga ka-eats. Perfect na breakfast. Flour rice noodles or parang miswa sa atin. Abangan nyo pa yung ibang gagawin natin at yung ibang makakain natin ngayong araw sa ating Day 6 sa Taiwan. Mga ka-eats, nandito na ulit kami sa Beiman. Sumakay kami from Ximan. Isang stop lang siya. Basta papunta kayong Songshan. S-O-N-G-S-H-A-N. Tapos pupunta tayo sa Dihua Shopping District para puntahan ulit yung Fun Lab at sana bukas siya ngayon para maklaim na namin yung bags namin. Take 2 ng pagpunta dito sa Dihua Shopping District. Mga ka-eats, it's an interesting place. Napa-English tuloy ako. Kasi may mga shop sila na medyo old na. Pero may mga shop sila na parang mas bago-bago. Tapos marami mga cafes, mga tindahan ng souvenirs. So talaga siyang shopping district. Siguro makukumpara mo siya sa isang parang divisoria levels na siguro less crowded. So pupuntahan natin dito si Fun Lab ulit. At sana this time ay bukas na siya kasi kasama ito sa ating Taipei Fun Pass. At gusto kong maklaim to kasi si Bini mahilig sa mga kino-customize sa mga bags. So, isa tong magandang souvenir kapag kayo ay kumuha ng Taipei Fun Pass na again, sobrang sulit. So, today namin sa start sulitin kapag nag-ikot kami after namin mag-Fun Lab. At syempre sa next episode din, susubukan namin mag-DIY sa mga sikat na tourist spots dito sa Taiwan gamit yung aming Taipei Fun Pass na nakakabulol. So tara, punta tayo dito sa Yongle Building para puntahan yung Fun Lab. Let's go! Ito na yung Yongle Building dito sa Dihua Shopping District. Titingnan natin kung paano tayo makakapunta sa Fun Lab para sa ating Taipei Fun Pass souvenir. Mga ka-eats! Hindi ko alam, pero parang lumipat na sila sa ibang lugar kasi sabi sarado na. So, titingnan natin from Yongle Market, tayo ay maglalakad ulit mga 6 minutes away para doon sa hopefully current location ng Fun Lab. Well, blessing din naman to kasi mas makakapag-ikot-ikot tayo around Dihua. So, dito parang may maliit na temple, tapos may mga shops pa, at nakakatuwa kasi napansin ko lang din kanina habang iniintay sila Mommy B, yung mga shop houses dito sobrang na-preserve nila. Tapos kahit nga yung store ng Adidas, ng Family Mart, yung parang, alam mong modern na yung shop, pero na-preserve nila yung ganda ng mga buildings. So para siyang heritage shopping street eh. Pag nakita nyo, di ba? Ang ganda oh. So para kayo sigurong nasa olden days ng Taiwan. At ganito yung siguro ang ganda ng itsura nun before. And at least kahit papaano na-preserve nila mga ka-eat. So tara, puntahan natin si Fun Lab at hoping na sana ito na talaga mga ka-eats. Ito yung mga shops mga ka-eats. So ang dami, mga local Taiwanese goods. Tapos dito, yan, makikita nyo, pwede kayo bumili ng mga ingredients, mga pasalubong. Para siyang siguro kung hindi na modernize si Ximending area, parang ganito siya. Pero at least nasa city lang, pero may parang old street na rin kayong ma-experience. Narating na rin namin mga kids, ito sure na nakalagay Taipei Fun Pass. Ipakita nyo lang sa kanila sa second floor, may experience na yung DIY na Taiwanese bag.
Ilalagay ko yung link sa description para hindi kayo maligaw. Nandito siya sa may Dihwa Street pa rin pero mas malayo na siya dun sa Bayman Station. Medyo mas maglalakad pa kayo from the Yongle Market or Yongle. Ito na mga ka-eats. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng shop. Ito yun. Si Fun Lab. Akita tayo. Pasok lang kayo sa loob ng shop mga ka-eats. Tapos akyat kayo sa second floor. At ipapakita nyo lang, ang laki-laki dito. Ipapakita nyo lang yung Taipei Fun Pass ninyo. Ayan na mga ka-eats, na ipakita na namin yung Taipei Fun Pass. So, ang steps nito is, dadalhin nyo lang dito yung Taipei Fun Pass. I-check nila. Kapag na-verify na, papipiliin na kayo ng Taiwanese bag. Tapos, pipili kayo ng accessories. Tapos, pipili kayo ng ribbon. At pipili kayo ng 10 pang accessories na pwedeng ilagay. Napakabait naman nila at nag-a-assist sila mabuti. Isipin nyo, kasama to sa Taipei Fun Pass, isang magandang souvenir na talagang Taiwanese sa Taiwanese pa. Kasi nakalagay dito itong Katz bag. Tama ba yan? Kasi yung bag na to is the soul of Taiwan. Nakalagay, memory like the iconic red, blue, and green, rooted in Japanese kaigami. So, meron siya talagang part ng culture nila. Tapos, isipin nyo, magiging remembrance siya. At free lang gamit yung inyong Taipei Fun Pass. Excited na yung kids. Butin lang 3 yung meron kami, kaya tig-isa sila. Meron silang tig-isang personalized bag dito sa Fun Lab, sa may Dihwa Shopping District. Nakakatuwa to mga kids kasi very Taiwan talaga yung kanilang bag. So, traditional Taiwanese bag siya. Tapos, yung mga accessories ninyo, yung mga pwede nyong idikit, pwede nyong ilagay. You have 10 na. Very nice. Pwede nyong pumili talaga ng mga symbols talaga ng Taiwan. Tapos dito, meron pa kayong mga ribbons. At yung sinasabi ni Sage na 10, pwede kayong pumili ng 10 buttons, 10 letters, at 10 mga beads. Total 10. Para sa inyong experience ito sa Taipei, sa Fun Lab, dito sa may Dihwa Street. Sama na rin yung pangdikit dito mga ka-eats. So, ididikit nyo na lang, i-decorate nyo na lang. Magandang activity to kapag may kasama kayong kids or mahilig sa mga abubot na souvenirs. Tingnan nyo ito. Mayroon silang boba na Taiwan na patch. Tapos yung mga colorful ribbons at mga accessories. Are you having fun, Bababs? Nice, no? Sulit yung nilakad namin sa initan mga ka-eats, yung pagkaligaw namin kasi ang ganda pala nitong activity na to dito sa Fun Lab. Mga ka-eats, open itong Fun Lab ng DIY Taiwanese bag. 10 a.m. to 6 p.m. every day. Nagkamali lang pala kami ng pinuntahan first day namin. Kaya bumalik pa kami. Pero okay lang kasi at least nag-enjoy yung mga bata at kami rin. Kasi ang ganda, isipin nyo parang ang kompleto. At sa baba, meron silang souvenir shop na siguradong magugustuhan nyo kasi medyo modern na yung take on mga pasalubong, mga abubot, and siguradong matutuwa kayo at may mauuwi kayo. Again, pwede nyo gamitin dito yung Taipei Fun Pass para makuha nyo yung inyong DIY Taiwanese bag for free. Tapos talagang customizable siya at nakakatuwa. Very colorful and so much fun to make. So, abangan nyo pa yung iba namin gagawin ngayong araw. Mga kids, buti na-check na rin natin yung Fun Lab activity natin at mag-ikot-ikot na tayo dito sa Taipei, Taiwan. A few moments later, nandito na kami ngayon sa Taipei Main. Pasakay tayo papuntang Xiangshan. Tapos pupunta tayo sa pinaka-importanteng landmark natin dito sa Taipei, Taiwan, ang Chiang Kai-shek Memorial Hall. Tapos from there, sasakay na tayo ng red line ulit papuntang Taipei 101. Yun siguro pangalawa sa pinaka-importanteng landmark dito sa Taipei. Let's go! Hello mga ka-eats! Nandito na kami ngayon sa may Chiang Kai-shek Memorial Hall. Kakalabas lang namin ng MRT na Tam Shui line or the red line. So kapag magpupunta talaga kayo dito sa Taipei, Taiwan, talagang dinadaanan to kasi bukod sa maganda, syempre it's to pay respect to their leader, na siguro isa to sa talagang pinaka nagtaguyod or nagtaguyod mismo sa Taiwan. And nakakatuwa yung kanyang
Memorial Hall kasi sobrang high respects talaga yung binibigay nila. Tapos ang ganda kasi nandito rin yung, I believe, National Theater. Nalilito ko yung lagi kung ano yung dalawa. Saka may isa pa, parang concert hall kung di ako nagkakamali. So dito sa area na to, syempre masarap mag-picture-picture, masarap maglakad. Pero tandaan lang din natin na kahit maganda siyang picture spot, syempre kailangan may respect pa rin tayo sa lugar at dun sa history that the place holds. Okay? So kasama itong lugar na ito sa Taipei Fun Pass, pero free lang naman siya kapag nag-ikot-ikot kayo. So ang pinagamitan natin ng Taipei Fun Pass, syempre yung MRT nila, na talaga nga naman very efficient din, lalong-lalo na dito sa Taipei. So di pa kami nagbabus, pero yung MRT pa lang talaga highly recommended na eh. So nandito na kami sa harap. Napakalaki nito mga ka-eats. Talagang the gate. It's very big. So lagi talagang may tao dito, mapaturista, mapalocals, kasi talagang respect, tapos napakaganda ng pagkakagawa. Nandito na tayo mga ka-eats sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. So ito yung pinaka-memorial hall niya. Tapos ito is the National Theater, if I'm not mistaken. And then this one is the National Concert Hall. Si National Concert Hall, I believe siya yung may Chun Shui Tang sa ilalim. So kung gusto niyo ng pearl milk tea, kung saan ito na-originate or saan ito nagawa, na-imbento, diyan kayo kakain or iinom sa Chun Shui Tang. Tapos dito sa gitna, syempre, lakarin nyo lang, tapos pwede kayo umakyat. I believe every hour meron siyang changing of the guards, kung hindi ako nagkakamali. Tapos maganda mapanood yun kasi yun yung paraan nila para mag-pay respect kay Chiang Kai-shek. Mga ka-eats, ito na yung pinaka Chiang Kai-shek Memorial Hall. Medyo mataas din siya, pero huwag kayong mag-alala. Kung may kasama kayong may stroller or may wheelchair, meron po itong elevator. Punta lang po kayo sa bandang left side. May entrance po doon. Tapos pwede kayong mag-elevator pataas para makita nyo po yung pinaka monumento ni Chiang Kai-shek. So yan po yun, no? Tapos dito makikita nyo po napakalawak. So mga hundreds of steps din to. Tapos talagang well-maintained yung kanilang garden. Tapos walang basura, napakalinis. Okay? Tapos minsan may mga, pagka may celebrate sila dito, no? Tapos dito nga, yun nga, makikita ninyo yung National Theater. At ito naman si National Concert Hall. Magkaiba po sila. Ang maganda dito, it's only a few steps away from the Chiang Kai-shek Memorial MRT station doon sa Tam Shui Line. So kaya pag pupunta kayo dito, napakadali lang mga ka-eats. Tapos pwede nyong gamitin, syempre, yung inyong Taipei Fun Pass. Kahit magpabalik-balik kayo dito ng 1 day, 2 days, 3 days, pasok na pasok yan. At kahit saan pa, basta buses and MRT dito sa Taipei. Mga ka-eats, dahil mahilig ako sa fun facts at gusto ko i-share sa inyo, habang nandito tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall, or nandito pa lang tayo sa Liberty Square, okay? So, yung Chiang Kai-shek Memorial Hall, it has an auspicious design kasi octagon siya, 8 sides. No, a nod to the belief in Chinese culture that 8 is a very lucky and auspicious number. Tapos, yung steps paakyat doon sa pinaka-Memorial Hall, 89 marble steps. Alam niyo kung bakit? Kasi yun po yung age ni Chiang Kai-shek when he passed away. Tapos symbolic colors, white marble walls, blue tile roof represents the blue sky and white sun of the national emblem representing freedom and equality. Massive statue dahil ito po ay 21.25 ton bronze statue, yung kanyang statue ni Chiang Kai-shek. Tapos yung guard changes dito is 9 AM to 5 PM. Nagpapalit-palit po yung guards ng every hour.
Tapos yung Liberty Square was formerly named Liberty Square in 2007, reflecting a political change yet significant shift to its original name. Original purpose, 60 acres po dapat ito talaga. Dapat ito po ay magiging CBD nilang bago. Kaso lang, transform na ito into a memorial park. Isipin nyo, ganun nila kamahal. Kaya importante si Chiang Kai-shek. Gagawin na dapat CBD, ginawa na lang for him talaga. Okay, tapos meron po itong twin theaters, yung sinabi natin kanina na National Concert Hall at National Theater. Tapos meron itong underground museum. Okay, at yung design niya, anti-seismic. Since 1980, earthquake resistant po siya. Yun lang po for the fun facts about Chiang Kai-shek Memorial Hall. Sana may natutunan kayo mga kids. Mga ka-eats, welcome to Taipei 101. Hello! Salamat sa Taipei Fun Pass. Nandito na tayo. Wala tayong binayaran ulit sa ating MRT. At ito, nandito na tayo. Ito yung pinakasikat na Din Tai Fung. Laging pila yan. Tapos ito, yung inakyat ni Mr. Alex Honnold. Nagpakaba at nagpasigaw sa atin sa Netflix. Sumakses naman. Ito tayo. Ang ganda, di ba? Matapos mag-picture-picture at gumawa ng video or kumuha ng video sa may Taipei 101 paglabas na ng MRT. Nandito na kami sa 4th floor. Madali lang makita kung saan tayo ay papasok doon sa Taipei 101 Observatory kasi may sarili siyang elevator. Napakabilis yung elevator na yon. Tapos dito kayo sa 4th floor na parang puro signature items or signature brands ang labanan. So kung magsha-shopping kayo, be ready with your credit card and your cash. Pero kami, nandito lang kami for the Taipei 101 na ma-avail natin again. Free entrance dahil sa ating Taipei Fun Pass. So yung papunta dito, pasok na doon. Tapos kapag umakyat pa kayo, pasok na rin yon. Alam ko, usually minsan may mga freebies pa ito nakasama or pagkakain kayo doon, kung walang freebies, magbabayad na kayo ng extra. May sasabihin daw si Seijibu. Bunny nut. Oh! All by herself. She made her first bunny nut sa kanyang Fun Lab Taiwanese bag. Sino nagturo sa'yo? Yes, thank you, Ade. From the 4th floor, kailangan nyo pala umakyat sa 5th floor, tapos hanapin nyo itong machine na to. Nakalagay, Fun Pass Taipei. Nandito naman yung mga pictures. Tapos ito yung instruction. So, first press the language. Tapos kung saan kang galing. Tapos kung anong oras. Tapos ito, itatap nyo lang. Pwede yan, Fun Pass. Or pwede nyo iscan yung QR. Pero since meron tayong card, physical card, tap nyo lang. Tapos antayin yung lumabas yung pinaka-QR code for the entrance, mga ka-eats. Sandali lang with your Taipei Fun Pass. Mga ka-eats, after ilang seconds lang, nandito na tayo sa observatory at buti lang medyo clear ang skies. Kaya kita natin yung laki, yung scope ng Taipei City. Ito yung west side. Ganda. Tapos paminsan, may mga display na ganyan, mga ka-eats. Ito naman yung south side, kung saan mas kita yung mga bundok around Taipei. At parang ito yung medyo mas older part ng city. Ito yung ibabang part ng south side. Dito merong mga neon lights. Sikat ditong picture spot, mga ka-eats. Itong neon lights na Taipei 101. Dito naman sa likod, meron siyang sa gitna, Taipei gift shop. Taipei 101 gift shop. Siyempre, iba't ibang klaseng pasalubong ang makikita dyan. Tapos meron pa tayong mga claw machine, mga kung ano-anong pwedeng paghulugan ng pera. Daming picture spots. Tapos ito, meron pa silang gardenish area, mga kids. Wow! Sino yan? Sino yan? You're supposed to Who's that? You tell them, who's that? Who is that? Where's the baby? This one. Sino to? Baby. Baby Damper. Yung pinaka-mascot ng Taipei 101.
Siya kasi yung si damper kasi yung nagbabalance, no, doon sa tower or dito sa tower para hindi ito umalog-alog sa lakas ng hangin. Yeah, we can check. Ito naman yung east side ng Taipei. So, meron pa rin bundok around, mga puno. Dito merong mas modern na part. Nakikita ko merong Apple Store, mukha siyang MacBook. Tapos medyo may mas mga modern na buildings around dito, mga ka-eats. Na-recognize nila yung mga dragon. Dragon no? Doon sa climb ni Alex Honnold. At dito pala sa east side, mga ka-eats, 34.8 kilometers si Chofan at si Pingxi Old Street, or parang I believe siya rin si Sherfan Old Street, at ito Nangang Mountain. Wow! So siguro si Nangang Mountain nandyan na kasi 3.9 kilometers lang eh. Ayan siya. Galing. Dito makikita si Damper or Baby Damper, Damper Baby. So may mga iba't ibang klaseng version siya, mga ka-eats. Pero ito talaga yung the real deal no? So parang ang purpose niya is to balance the building para hindi siya umalog-alog. Ang galing ng pagkakaimbento nito sa strong winds at syempre kasama na rin doon yung earthquake, I believe. So ito yung pinaka damper technology na nag-hold together dito sa Taipei 101. Ito pa, mga kait, sa gitna may mga mabibili rin kayo. Box, mga laruan, mga pagkain. Tapos dito meron din cafe talaga. Just in case abutin kayo ng gutom at uhaw dito sa 88th floor or 89th floor pala ng Taipei 101. Ngayong araw is May 11, 2026. Meron pa silang display ni Monday Bruce. So minsan talaga may mga ganito dito. Dati naabutan namin si Gundam. Tapos may mga iba pang mga anime. So ngayon si Monday Bruce yung bida. Ito na yung north side ng Taipei. So dito pala, from here talagang kita Taipei Dome, Zhongshan Park. Tapos siguro, ito ata yung, if I'm not mistaken, kita rin yung Zhongshan Airport dito. Siguro around this area na rin si Miramar Ferris Wheel. Hindi ako nagkakamali. Napakaganda ng Taipei from above. Galing. Isang magandang picture at video spot, mga ka-eats. Grabe. Look at this. Look at the view. Tapos feeling ko lang dito umakyat si Alex. Ang ganda. Grabe. Ang nakakalula. Ibang level. Pero ang galing niya. Ano yung pagkakaakyat nun? Pero ang galing. Thank you, Lord, for this creation. Sa mga taong tinulungan niyang gumawa nitong kagandahan na to. Amazing. Mali ako, mga ka-eats. Feeling ko dito siya kasi parang may ini-explain si Uncle. Mukhang dito umakyat si Mr. Alex. Gabi. Galing. Iba-iba talaga yan. Matindi. Dito siya saan? Sa side ng west side. Sa may west side siya, malamang, mga ka-eats, umakyat. Galing. Matapos mag-commute using the Taipei MRT, nandito na naman kami sa Ximenting area. Madami lang tao compared sa kaninang umaga kasi syempre, alive na yung area dahil hapon na. Malapit na 6 o'clock na pala, time check. It's 6 o'clock, 6 p.m. So bukas na lahat na shop. Gising na rin lahat ng tao. Siyempre, may pila pa rin sa Xing Fu Tang. Buong araw ata to, mga kait. Pero tuloy-tuloy naman ang galaw niyan. Sa mga mahilig pa rin mangolekta ng mga nasa Pop Mart. Nandito yung Pop Mart. Tapos ito,
Shing Futang na hindi milk tea, mga kaits. Hindi yan milk tea. Brown sugar milk yan. Hindi yan milk tea. Mga kaits, dito na muna namin tatapusin yung aming day 6. Day 6, no? Day 6 ata dito sa Taiwan. Sana na-enjoy ninyo yung aming pag-iikot gamit yung aming Taipei Fun Pass. At saka, sobrang panalo talaga yung Fun Lab experience. Buti nahanap namin. Buti na napagdesisyonan kong magbasa. Kung hindi, ay hindi tayo makakapunta doon. Tapos, syempre, Chiang Kai-shek, Taipei 101, yung mga MRT rides na legit nakasama sa Taipei Fun Pass. Highly, highly, highly recommended siya. Lalo na kung mabibilis talaga kayong gumalaw. Sa isang araw, baka makarami talaga kayo. So, don't forget to use our codes. Again, kapag first time user kayo, may discount pa rin siya. Tapos, syempre sa mga hotels din, Eats Klook. And don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Sana nakakatulong kami sa inyo sa mga pagpaplano ninyo ng mga biyahe ninyo dito sa Taiwan at sa iba pang mga lugar. Maraming salamat sa panonood, mga kaits. Until our next time, gala. Bye-bye. Bye! Mga kaits, nandito na kami ngayon sa aming new hotel kung saan kami nag-iwan ng gamit kaninang umaga ni Ate Bini, ang Fun Stay Inn na located lang sa may Shinjuku Plaza, Xining Road, kung di ako nagkakamali, dito sa may Taipei, Ximending area. Kasalukuyan kami nag-check-in at gusto kong malaman ninyo ay hindi siya nagpo-provide ng mga disposable amenities. Kasi rules and regulations ng gobyerno yan. Tapos, kung gusto nyo naman, pwede silang mag-provide ng day tour, transfers, and iba pa. Dito sa lobby, meron din silang timbangan just in case para sa inyong mga bagahe. Dito, meron naman silang self-check-in kiosk. So, make sure lang na ready yung inyong mga kailangan. Order number, passport, kung may kailangan bayaran via card, tapos at iba pa. At dito mga ka-eats, meron din silang taguan ng mga bagahe. So, dito galing yung ating bagahe na iaakit na natin sa room. Mag-hotel tour muna tayo dito sa Fun Stay Inn. Fun fact mga ka-eats, dito kami nagstay sa building na to before noong unang punta namin ni Mommy B with our friends. Pero Airbnb naman yung tinuluyan namin dati. Oh, galing ha. Kaya pala. So ito si Fancy Bar. Meron silang restaurant, bar dito sa hotel na located sa 6th floor. Hi! So, ito yung bar. Tapos, ito nakalagay. You're so fancy. Kulit, ah. So, medyo pambata. Itong lugar na to. May malaking screen. Tapos, ito yung fancy bar, mga ka-eats. Ganda. Itong fancy bar, merong parang open air area, balcony, na sabi ni Bini, mukha siyang swimming pool. So, pwede daw itong i-rent for parties. In case may events yung mga guests. Tapos ang ganda. Kita nyo yung night sky, mga ka-eats. Nandito na ngayon tayo sa 5th floor kung saan meron silang lounge. Pwede kayong kumuha dito ng water, hot and I think cold at room temp. Tapos meron din silang coffee machine dito. Tapos dapat kanya-kanyang hugas lang. Meron din microwave at iba pang mga utensils. Tapos dito, yung mga rooms. Okay? Tapos dito pala, sa dulo, meron silang laundry room. Nagpo-provide daw sila ng free soap. Laundry room from 8 a.m. to 11 p.m. Hello mga ka-eats! Welcome na naman. Pangatlong hotel namin dito sa Taiwan. Second hotel namin. Ay, hindi, pang-apat na pala. Sorry, pangatlo. Second hotel namin dito sa Taipei. Kakalipat lang namin kaninang umaga. Nilipat namin yung gamit namin from Meander. Tapos nandito na kami ngayon sa Fun Stay Inn, Ximen. Kasi may Chengdu. Ito Ximen. Sa may Shinjuku Plaza. Okay? Malapit lang ito sa sikat na crispy milk donut, Mala Hot Pot, Chacha Yakiniku, Nike, Adidas, Ximending. Sobrang lapit. So,
alam niyo na agad na very accessible, very convenient yung location sa dining at shopping needs ninyo. Okay, simulan natin yung room tour. Ang dami ko sinabi. Pagpasok nyo pa lang, kita nyo na agad, may mini couch. May mga batang kumakain ng Mr. Donut. Tapos dito, meron silang open closet, pang mga hanger, at least marami silang hanger, pang sabit ng mga clothes ninyo, mga basic needs. Tapos nandito is itong mga snack na libre na at tea. Tapos merong kettle, bottled water. Excuse me, baby. Merong storage dyan. Siyempre, in-room safe at mini fridge. Tapos, hello, Mommy B. May camera woman. Dito, I believe, this looks like a smart TV dahil sa remote. Merong mini table. Universal outlet. At shout out nga pala sa Fun Lab sa nagkukyutan ng mga Taiwanese bag. May maliit din na stool. Tama, stool yan, no? Tapos ito, ang gusto namin dito, hindi lang isa, kung hindi dalawang double beds, mga ka-eats. Ang maganda dito, may universal charger sa gitna. Kaso lang isa lang, with USB A's and controls. Tapos bedside table. But sure kayo na good for 4 adults yung kwarto. Kasi sa number of bottled waters pa lang, 4 eh. Okay? Yung room rate nito, hindi ko pa na-check, nakalimutan ko. Ilalagay ko na lang dito, mga ka-eats. Paki-take note na lang yung room rate nito per night. Okay? Tapos, nandito na tayo sa restroom. Uy! May bidet! May bidet. Sumakses. Tapos, meron tayong towels for 4. Meron tayo ditong vanity mirror. Sink with a hand wash. Tapos, syempre, hair dryer. At, hindi ko alam kung anong view yan. Ayoko na buksan. Pero may bintana dito. Tapos, hot and cold shower. At hinahanap ni Mommy B. Shampoo, conditioner, at shower gel. Sumakses din tayo dyan. Kasi, ilang hotels na kami dito sa Taiwan, walang conditioner. So, first time sa 4. Okay? So, mga ka-eats, kung naghahanap kayo ng hotel na sure akong accessible, very convenient puntahan. Kung nagutom kayo, umaga, madaling araw, tanghali, gabi, hapon, lahat-lahat na. Ang lapit-lapit ito sa mga kainan. Kung biglang mga yung mga kamay ninyo, gusto nyo mag-shopping, sobrang lapit lang sa Ximending. Gusto nyo lumayo sa Ximending, malapit lang din to sa MRT station, mga ka-eats. So, kayang-kaya, di ba? Mga ka-eats, dito muna tatapusin yung ating vlog for today. Tinapos ko na kanina eh. Ito pa pala, tatapusin ko pa pala ngayon. Nakalimutan ko may room tour pala tayo. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Tapos, alam niyo na gagawin, gamitin yung promo code namin. Eats Klook, saka The Tans Klook, para maka-discount kayo sa Klook kapag binook nyo to. Tapos, syempre, mga activities ninyo, mga ka-eats. Don't forget. Okay? Maraming salamat sa panonood. Until next time, abangan ninyo yung Day 7 dito sa Taipei, Taiwan. Bye-bye!